Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And update lang tayo sa kakatapos na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei mga bay. Ano? So sad to say kinapos yung Gilas Pilipinas mga bay. No? Talo tayo. Okay. Sa score na 91-84. So 7-point lead para sa Chinese Taipei. Actually lumamang pa ng pinakamalaking lamang ng Chinese Taipei sa third quarter is 13 points. Maganda na sana yung naging run ng Gilas Pilipinas pagdating ng fourth quarter. Nakahabol sila, lumamang sila ng 1 point. Under 3 minutes yung natitirang oras, pero nagkasunod-sunod yung turnover ng Gilas Pilipinas mga bay, no? And medyo malas din sila sa kanilang mga tira. So kung mapapansin niyo dito guys, ano, yung field goal percentage ng Taipei is 48% habang sa Gilas is 41% lang. Sa 2 points yan. Tapos sa 3 points naman, 15 out of 43 yung Chinese Taipei habang 10 out of 21 lang yung sa Gilas Pilipinas mga bayan. No? Sobrang dami ng binatong 3-point shots ng Chinese Taipei, 43 attempts. So makikita nyo dito. Tapos sa free throw naman, mas maraming free throw attempts yung Gilas Pilipinas. So actually hindi naman naging bias yung mga referee pagdating sa laban mga bay. No? Makikita nyo naman dito sa stat sheet. 15 free throws lang yung Chinese Taipei, samantalang 33 free throws naman para sa Gilas Pilipinas. So merong mga questionable na dalawang play sa last dying minutes ng laro. Pwede sanang mabaliktad yun ng Gilas kasi 2 points lang yung lamang. Yung out of bounds na tapik kay Justin Brownlee, and then yung out of bound play galing sa rebound ng mga less than 30 seconds lang o 40 seconds yung natitira sa game. Hindi ko alam kung bakit tinawagan ng foul yun at naging bola ng Chinese Taipei, pero talagang binenas yung Chinese Taipei sa mga dying seconds. Nagpapapasok yung 3 points nila. Okay, so sayang, medyo sayang yung buhat ni Justin Brownlee mga bay, no? 39 points siya. Dalawa lang yung nag-double digit sa scoring sa Gilas Pilipinas, si Justin Brownlee with 39 and then si Dwight Ramos with 15 points. So talagang buhat na buhat ni Brownlee yung Gilas Pilipinas sa game na to. Okay, so eto nga pala yung first win ng Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas since 2013 pa mga bay, no? Kaya talagang nag-celebrate talaga sila. Pinagandaan nila itong game na to. Actually, before sa laban na to, maganda din yung pinakita nila sa New Zealand. 5 points lang yung naging lamang. Talagang nag-improve yung Chinese Taipei. Marami silang mga sa mga players sila dito bago. Meron silang foreign player na ginawa nilang local player. And then yung import nila, si Gilbert, talagang pangtapat kay Fardo. Walang nagawa si Fardo at si Edo dun sa import ng Chinese Taipei. Pero since non-bearing din naman tong game na to, pasok pa rin naman yung Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup sa ngayong taon sa Saudi Arabia. Seeding lang talaga sa group yung pinaglalabanan nila. So malalaman natin sa linggo kung magtatap ba sa seed ng group ng Gilas Pilipinas sila, kung pag natalo nila yung New Zealand. And kung mananalo yung New Zealand, I think New Zealand yung magiging top sa group, and then magiging pangalawa yung Philippines. And I think makapasok yata itong Chinese Taipei mga bay, no, sa FIBA Asia Cup kasi tatlo sa grupo nila yung kukunin. So kung sa linggo yung laban ng New Zealand, and kung pagbabasayan natin yung performance niya ng Gilas sa Doha International Cup and then ngayon kontra sa Chinese Taipei, mukhang malabo silang manalo sa New Zealand mga bay sa linggo. So home court pa mismo na New Zealand, baka tambakan lang sila sa New Zealand sa linggo. So yun lang yung update natin mga bay. Maraming salamat sa panonood.